Hindi ka tinawag ni Jesus para lang alamin siya. Tinawag ka niya para makasama siya araw-araw. Ang mga kwalipikasyon ng isang apostol. Gawa 1:21-26. Kaya naman, mula sa mga lalaking nakasama namin sa buong panahon na ang Panginoong Hesus ay kasama namin, mula sa bautismo ni Juan hanggang sa araw na siya'y iniakyat, kailangan tayong pumili ng isa sa kanila na magiging saksi ng kanyang muling pagkabuhay kasama namin. Kaya pumili sila ng dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas, na may apelyidong Justo, at si Matias. Pagkatapos, nanalangin sila at sinabi, Panginoon, ikaw na nakakakilala sa puso ng lahat, ipakita mo kung sino sa dalawang ito ang iyong pinili upang pumalit sa ministeryong ito at pagkaapostol na iniwan ni Judas nang siya'y mapunta sa kanyang sariling lugar. Pagkatapos nito, sila'y nagpalabunutan o casting lots at ang nabunot ay si Matias, kaya siya ay naisama sa 11 apostol. Paliwanag. Sa unang tingin, parang kakaiba na ang paraan nilang pagpili ay sa pamamagitan ng palabunutan. Pero sa kultura ng mga Hudyo noon, normal ito. Ginagamit ito para malaman ang kalooban ng Diyos, lalo na sa mga tungkulin sa templo. Pero higit pa sa paraan, may dalawang napakahalagang katotohanan na makikita dito. Una, ang apostol ay saksi ng muling pagkabuhay. Ang pangunahing role ng isang apostol ay maging testigo ng resurrection ni Jesus. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lang yung may alam tungkol kay Jesus, kundi yung kilala si Jesus ng personal. Hindi lang siya karakter sa libro o kwento. Siya ay buhay. At ang buhay ng isang Kristiyano ay dapat maging patunay na nakilala niya ang muling nabuhay na Panginoon. Nakakausap, nakakatawanan, naiiyakan sa oras ng problema, tinatanungan kung ano ang dapat gawin, umaasa at nagtitiwala sa Kanya. Siya ay buhay, hindi lang siya nakasilid sa libro. Ang isa pang kwalipikasyon ay ang patuloy na pakikisama kay Jesus. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lang Sunday Christian, siya ay araw-araw na nabubuhay kasama si Kristo. May kwento tungkol sa isang matandang sapatero na kahit sobrang lamig, bukas ang pinto ng tindahan niya. Nang tanungin siya kung bakit, sabi niya, para kung dumaan si Jesus makapasok siya. Simple pero malalim, nabubuhay siya na parang kasama niya si Jesus lagi. Madalas iniisip natin, kung nandito lang si Jesus, iba sana ang buhay ko. Pero ang totoo, nandito siya ngayon. Ang tanong, nabubuhay ba tayo na parang kasama natin siya? Group discussion question today. Ano ang mas nakikita sa buhay mo ngayon? Alam mo si Jesus o kasama mo si Jesus? Paano mo ito maipapakita sa araw-araw mong buhay? Today's challenge, Walk with Jesus Challenge. Sa loob ng isang araw, bago gumawa ng kahit anong desisyon, itanong, kung kasama ko si Jesus ngayon, gagawin ko ba ito? Maglaan ng 5 to 10 minutes para kausapin siya na parang kausap mo ang isang kaibigan, gumawa ng isang intentional act, kabutihan, pag-share ng faith, pagtulong. Sa dulo ng araw, i-reflect. Saan mo pinaka-naramdaman na kasama mo si Jesus? Ano ang nagbago sa perspective mo? Pwede mo ito sulat sa iyong journal o ilagay sa ating Hayo Tayo app. Panghuli, hindi kailangang maging apostol para mamuhay na may purpose. Ang kailangan lang ay makilala si Jesus at mamuhay kasama siya araw-araw. Dahil ang tunay na Kristiyano ay hindi lang may alam tungkol kay Kristo, siya ay buhay na patotoo na si Kristo ay buhay nga.